Mga kapuso, sinukat po ng National Telecommunications Commission o NTC ang bilis ng internet ng iba't ibang service providers. Yan ay para suriin kung naibibigay nga ba sa customers nila ang kanilang pangakong bilis ng serbisyo. Narito ang report ni Bernadette Reyes. Mabagal ba ang internet mo? Ang email, inaabot ba ng siyam-siyam bago matanggap? At hindi rin makapanood ng patok na video sa YouTube? Gamit ang isang handheld service tester, kaya na raw ng National Telecommunications Commission na sukatin ang bilis ng internet connection. Pati na ang iba pang sukatan para matukoy kung hindi agrabyado sa serbisyo ang internet users. Nagsagawa ng isolated testing ang NTC. At lumabas na malayo sa pinangakong internet speed ang nairehistro ng Bayantel. Hindi naman nalalayo sa inadvertise na internet speed ang resulta ng testing ng mga internet providers na Globe Telecom, PLDT at Sky Broadband. Ang problema kasi wala tayong standard pang parameter na linalabas yung NTC. So we cannot really tell kung maganda o hindi maganda yung result. But then based on the published speed o kaya yung published parameter na ina-advertise nila, based on that, compliant sila. All the four? Yeah, except one. Para naman sa grupong democracy.net.ph, mabilis man ang download speed ng ibang internet service provider, palpak pa rin ang kanilang serbisyo. Mabilis kunwari connection mo, pero masyado siyang jittery, masyado siyang mataas ang latency, or masyadong malaki yung packet loss, hindi mo mapapanood yung YouTube video mo kahit na mabilis yung speed mo. So, kumbaga, siya yung parang dumi ng connection mo, and we don't want that either. Sa Oktubre magsisimula ang actual at official testing na NTC at sa ilang pagkakataon, hindi raw nito aabisuhan ng telcos. Tinitest na natin yung advertised speed ng bawat telcos. Kunyari pag sinabi niya na up to 3 Mbps, dapat yun ang ma-reach ng ISP na yun. Ang problema, wala pa ngayong threshold o standard na internet speed na dapat maabot ng mga ISP. Pero ayon sa NTC, maaari pa rin maparusahan ng ISP kung hindi tutupad sa pangako sa mga internet users. I-apply namin yung violation doon sa Public Service Act. Bago kayo mag-subscribe, basahin niyo muna yung fine print. Talagang tanungin dapat yung mga customer service people, ano yung minimum? Ano yung mga commitment? Pag hindi nila nami-meet yung commitment na yun, syempre diretso tayo sa DTI. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Sa isang pahayag, sinabi ng Bayantel na posibleng hindi eksakto ang naging pagsukat ng NTC. Inisyal lang din daw itong resulta mula sa isang test environment. Makikipag-ugnayan ng Bayantel sa NTC para lalong mapagbuti ang kanilang serbisyo. Ikinatuwa naman ng Smart PLDT ang resulta ng pagsusuri ng NTC at nangakong ibibigay pa rin ang magandang serbisyo sa customers. Ang Globe naman patuloy raw namumuhunan sa teknolohiya para lalong yung mapaigi ang serbisyo sa customers.